napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So, eto na nga, dito naman tayo. Dito naman tayo sa isang balita na kung saan. Ano ba to? Sa isang matapang at kalkuladong Grabe yun, wasak na wasak yung Malacanang, oh. Ay, Malacanang ba yan? Gago! Guys, wasak oh, sa likod ni Bibi Sara, oh. Wasak ang Malacanang, binumba. Gago! Binumba! Ayan, oh, binumba daw, oh. Wasak eh, no? hakbang na nagdulot ng shockwave sa politika ng Pilipinas, hinihayag ni Vice Presidente Sara Duterte ang kanyang desisyon na hindi dumalo sa nalalapit na sona ni Marcos Jr. na itinalaga ang kanyang sarili bilang designated survivor. Ang terminong ito, karaniwang nakalaan para sa pagtiyak ng pagpapatuloy ng pamahalaan sa panahon ng krisis, Wasak ay may yun. malalim na implikasyon. Habang hindi idinetalye ni Ito, parang hindi naman Malacanang yan. Parang White House yan, ah. Duterte ang kanyang desisyon, tinitingnan ito ng mga political observers Ma'am Rebecca, bilang maraming salamat estratehikong po. maniobra na naglalayong igiit ang kanyang kasarinlan at patatagin ang kanyang impluwensyang pampolitika. Ang kawalan ni Duterte sa SONA ay nagmamarka ng isang makabulong First Sona, Uniteam. Second Sona, proclaim BFF for life by Marcos. Third Sona, designated survivor. O, diba? pagkilos ng politikal na postura na nagpapakita ng potensyal na lamat sa loob ng administrasyon at binibigyang diin ang kanyang natatanging pagkakakilanlan sa politika. Ganda ni BP Sara. Sa matibay Kaya na asar-nasar si Ma'am Shiters eh. Sabi niya, dito na yaman-yaman ko, ba't hindi ako gumaganda? Gago! Diba? Sabi ni Ma'am Shiters, bakit yaman-yaman ko no? Pero hindi man lang ako gumaganda. Mukha pa rin akong tarsier. Gago! Pero si BP Sara kahit anong suotin, no? Sabi niya, bagay, ba't kaya ganun? Gago! Boss Jay, nag-prepare na ang China. Nakaumang na rocket sa PICC. Sa Sina ni Bangagaha. Bubombahin daw sila kaya pinabalaan si BP Sara, 'di ba? Totoo, parang totoo na. Naku. pinabasing pampolitika na minana mula sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang hakbang ni Sara Duterte ay naglalagay sa kanya bilang isang pivotal figure na may kakayahang hamunin ang agenda ni Marcos at potensyal na humubog sa hinaharap na dynamics in politics. Binibigyang diin ng strategy na ito ang matalas na katalinuhan sa Best friend pa politika sila at dyan, no? kahandaan ni Duterte na gamitin ang kanyang Na grabe ka plastikan ng mga Marcos, no? posisyon para sa mga estratehikong tagumpay. Sa pamamagitan ng paglayo kay Marcos sa kritikal na yugtong ito, hindi lamang niya pinahuhusay ang kanyang katayuan sa politika kundi ipinahihiwatig din ang kanyang kakayahang magpatakbo ng autonomiya at umayon sa mas malawak na damdamin ng publiko. Sa pagpiling hindi dumalo sa sona ni Marcos, Yan, no? si Ganda ni BP Sara, no? Talampakan lang si Lise. Duterte ay gumawa ng malinaw na linya sa politika ng Pilipinas, iginiit ang kanyang kalayaan at hudyat ng kanyang ayaw na ikompromiso ang kanyang mga prinsipyo. Ang mapagpasyang paninindigan na ito ay malakas na sumasalamin sa mga bahagi ng mga botante na nabigo sa kasalukuyang administrasyon, na naglalagay kay Duterte bilang isang maprinsipyong pinuno na may kakayahang mag-navigate sa mga komplikado ng pamamahala habang nananatiling tapat sa kanyang mga paniniwala. Subalit, ang pahayag ni Vice Nakita ko na. Kanina nandito yan eh. Ay, Ma'am Shitars, nandyan ka pa ba? Kanina nag-comment, Oy, Ate Abiana, nandito pala si Ate Abiana. Shoutout po. Oo. Nandiyan kanina si Ma'am Shitars eh. Nag-comment pa ba yun? Binisita ko kanina. Nag-comment pa ba siya ulit? Di na siya ata nag-comment, no? Si Ma'am Shitars. Ma'am Shitars, are you there? Are you there, Ma'am Shitars? Or you're back to the tree? Ma'am Shitars, are you there? Are you there?
What do you say about ano daw? Wait, ano ba yan? Ano yung sinabi? What do you say the designated survivor from VP Sara? What do you say, ma'am? Gago! What do you say, Ma'am Shitars? Please stand up. What do you say? Please comment down below. Gago! Andyan yan kanina eh. Nandiyan siya kanina eh. Oh, Ma'am Shitars. No? Ewan ko, nandyan ba? Wala na siya. Ano? Ayan, kunin mo dyan. Kumuha ka dyan. Kumuha ka ng 10,000 dyan. Sampal mo doon sa mukha na rider. Gago! Ito lang. Yan, kumuha ka nga. Ay, andito pala. Ay, storbo naman tong Shopee na to. Kailan nakalive ako, tsaka dumating. Sabi mo, huwag na siyang pupunta rito kahit kailan. Papatayin ko siya. Gago! Ay, huwag mo sabihin yun. Joke lang yun, ha. Hindi ka siya ng rider yan. Baka sabihin ng kapatid ko. Okay, Ate Abiana, maraming salamat. Thank you. Ay, nako, Ma'am Shitars. Yan na natin si Ma'am Shitars. President Sara Duterte ay tinitingnan ng kanyang mga kritiko ng hindi kagaya sa nabanggit natin sa una. Tinitingnan nila ito bilang direktang banta sa buhay ng Pangulo upang isa publiko ang masamang hangarin daw ng Vice Presidente. Nung gusto mo ngurin, sira ulo. Yung sinasabi ko kanina na ang sinasabi nila ay may masamang hangarin daw ang si BP Sara kay BBM. Kung tayo na anong masamang hangarin, tsaka anong mapapala ni BP Sara dun sa masamang hangarin niya? Anong mapapala ni BP Sara dun, Haber? Ang papala ni BP Sara dun sa mga masasamang hangarin na yun. Nakonteteng kayo. Sa hindi pag-iisip ng maayos, ilang tao ang nagsasabing may nagtatis na naman daw at iniuutos na higpitan ang seguridad ng Pangulo sa araw ng SONA. Pero paano nga ba umabot sa puntong ang mangyayaring masama? Siya daw ang self-appointed designated survivor, De La Salle professor na si Van Ibiernas dahil aniya Ano sinasabi? Buta na sino to? Si Van? ay Oh. ISD not attending SONA. Siya daw ang self-appointed designated survivor. Sa TV show na Designated Survivor, patay ang buong gobyerno nang pasabugin ang Capitol Hill o Kongreso. Okay, bakit nyo ipapareha sa movie yun? Ay, tanga lang. Gago! Tsaka kung may magpapasabog man sa SONA, hindi na kasalanan ng Duterte yun. Kasalanan ng administrasyon yun. Gago! Habang nagde-deliver ng State of the Union address, katumbas ng SONA ng Pilipinas, ang presidente ng Amerika. Ang tanging natira lang ay yung designated survivor. Napa-imagine tuloy ako, hahaha. Ayon naman kay Jay Sonza ay, sa dami ng mga ngarap o nagdarasal na sana ay tamaan ng lintek, dalubyo, lindol, superbuhawi, kidlat, etc. Sina Damonyor, Tambaloslos, Taning at iba pang mga buwaya sa gobyerno, hindi malayong magsanib puwersa ang pagkakataon sa takdang oras at panahon. Matitikman nyo ang pait ng paghihiganti ng bayang pinagnakawan at inapi. In which case, I second the motion, nomination and appointment of a designated survivor. Biro naman ng ilang Sila kay Idol Jason San. Sa pool. netizens, isa pa daw sa maaring dahilan bakit hindi dadalo si VP Sara sa SONA ay baka madamay at masisi pa siya sa magagastos na 20 million pesos. Oo nga, ayun din yung sinasabi namin. No, baka mamaya madamay pa si BP Sara, masisi pa. Nang dahil kay BP Sara, kaya nagkaroon ng 20 million na budget. Lagay mo dyan sa bulsa. Diba? Mahirap na eh. Sa pagdiriwang sa isang araw lang para sa pagkain pa lang. Baka daw ma-break ang record ng walang kamatayang 125 million pesos na nagastos sa DepEd in 11 days. Ayon nga sa komento ni Coco Locoy ay, naluma ang 125 million in 11 days. May mas malala ngayon. Oo nga, no? May mas malala nga. Oo nga, no? Diba? Ang issue,
kay BP Sara is 125M in 11 days. So 11 days magkano per a day niya ang gagastos. 'Di ba? O samantalang to 20 in one day 20 million. So ika-calculate natin. Calculate natin, guys. Asan na isang cellphone ko? Calculate natin. So 11 days, hindi na pala kailangan i-calculate. 11 days. So magkano? Sobra pa. 11 days. 11. Oh, pwede 200 220 million. Gago! Di ba? 220 million ng ang kayang gastusin ng administrasyon in 11 days. Eh di amak pala mas malapit pa yung administrasyon. 913 million pesos in 2 days sa bagong Pilipinas Caravan. At soon, 20 million pesos in 1 day sa Sona pagkain pa lang. Samantala, ang well-known Leyte-based influencer na si Laban Waray ay nagbigay naman ng kanyang comment, reaction ukol sa issue. Ano? Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagka... designated survivor sa pagpapasabog sa SONA at ikaw ang magiging survivor at magiging pangulo kapag nagtagumpay kayo sa Sabi niyan. magiging tabog sa SONA. Sino yung sabi? Tawang-tawa ako sa post ni Admin Rich. Ang sabi niya, designated Admin Rich, survivor pala yan. sa pagpapasabog sa SONA at ikaw ang magiging survivor at magiging pangulo Sabi ko sa inyo gagawan nila ng kulay yun kapag nagtagumpay kayo sa maitim niyong plano. Ganun ba, Sarah? Super ampalaya, lumalabas ang tunay na ugali niya. Emotional parang bata na laging may tantrums. Palibhasa, spoiled brat. Malayo kay PBBM na napaka-professional talaga. Sino ba talaga ang spoiled brat? Diba? Yung usapang spoil brat lang Gago! May pakita ko sa inyo spoil brat ba usapan? Utang na niya. Ginigising niyo yung kaluluwa ko Spoil brat pala ang usapan. Saan na yung saan na yung pinasa kong picture dito dun yung may kasamang banda? Saan na yun? Tangina. Kita. Natching pa ako tuloy. Hindi ko na tuloy makita. Saan na yung spoil brat na yun? Naknanteteng spoil brat, mga siraulo. Oh, si BP Sara, kung alam nyo lang, yung ko lang kwento Tanginang to, mabobo. Si BBM o si BBM Day. At sino ba talaga ang ampalaya? Di ba ikaw ang sumisigaw ng Sara resign? Sa bagay, nakinabang ka naman, Admin Rich, ng Sara resign. Di ba? Alam kaya ito ni Balahura kung magkano yung ibinayad sa inyo or magkano yung budget nyo na binulsa nyo, di ba? Ni Wala Mami na, nagbibigay-bigayan na lang yung mga anti-Duterte na yan ngayon. Kasi alam nyo, sa lahat po, mapa-senador, hindi ko naman nila lahat mapa-senador, kongresista, lahat po yan, alam naman nila yan na kauna-una, ba't ganun, napapaisip din yan sila, bakit ganun kalaki ang 20 million sa SONA, no? Napapaisip din yung mga yan, pero hindi nila pwedeng kontrahin. Tsaka una-una sila din nakikinabang yan. At kung sino man po ang may organize ng Sara resign sa Liwasang Bonifacio. Nako, Admin Rich, lahat ng sinasabi mo, ikaw na ikaw yan, di ba? Super ampalaya ka, di ba? Kung sa pagiging professional at pagiging spoiled brat, sino ba talaga? Di ba? Si Yeah. BBM ay sobrang spoiled brat. Kung makagasto ng pera ng taong bayan, akala mo, pinupulot lang ng mga taxpayer. Sino ba ang spoiled brat, di ba? Sino ba yung anak mayaman, di ba?
Sino ba yung nag-aral lang dito sa Pilipinas? Ngayon, tapos si BP Sara, ang sasabihin mo is spoiled. So, ibig sabihin, nagkakatotoo pala dito yung sinasabi ni attorney. Si attorney Trixie ba yung nagsabi na kapag bababa sila ng eroplano, pagkagaling ng ibang bansa, kailangan pupunuin ng bulaklak? Sino ba yun? Si attorney Trixie ba yun? Pagkakalam ko si attorney Trixie nagsabi nun eh. Napupunuin ng bulaklak, pagbababa ng eroplano, yung hagdanan pababa, kailangan ng grande. Tama ba? Ibig sabihin, totoo nga yung sinasabi ni attorney Trixie, no? Kasi dito pa lang sa, talagang ginagastusan talaga. Good day, Idol J. Good day din, Dark Angel. Shoutout sa'yo, ma'am. Hindi. Yung lalaki na nagsasalita po, DDS yan. Yung reaksyonan niya na post, ayun yung anti-Duterte. Na sinabihan niya na ampalaya daw si BP Sara, spoil brat daw si BP Sara. Bubur niya, no? Baka naman bangag ka na sa mga sinasabi mo. Admin Rich naman. Ikaw lang yung dating teacher na Anong pangalan? Admin Rich? Tingnan ko nga. Putangin na yung hike na yan. Sino ba yung kupal na yan? Tingnan ko nga. Admin Rich. Ano to? Ano tong pahayag second quarter in depreciation impact Filipino household ability approved basic. Ano yan? Hindi ko alam yan. Jeb, ano yan, Jeb? Admin ba? Admin Rich. Admin Rich ba pangalan? Putangin na Admin Rich. Sino ba yung putangin ng yung ito. Sino ba tong hayop na to? Admin Rich na to. May 56k follower. Protect PBBM. Puta na, bakit? Mahina ba ang BBM nyo? Ay, eto, yung babaeng may self-distance yung ngipin niya. Putangin na. Kasi hindi ako napatol sa babae. Eto pala siya. Ito yung tinutukoy ng lalaki. Ito din yung tinutukoy ng lalaki. Wait lang. Yan, ito yung tinutukoy ng lalaki. Putay na, ito pala yun. Ito yung ano to? Girl version ni Nino Barsaga. May social distance yung ngipin. Gago! Putay na, parang dating ano lang to. Parang dating nagsa-cyber to Gago! Ito pala siya. Panoorin natin. Ang title niya, basahin mo natin yung title niya. Ang title niya is, di ko alam kung tanga at bobo lang talaga si Sara Duterte. Or talagang alam niya ang sinasabi niya pero dahil sa kanyang katangahan ay hindi niya alam ang impact ng sinasabi niya. Yan ang sabi niya, ha? So, tinawag niyang tanga si BP Sara. So, tanggapin mo kung ano yung sasabihin ko sa'yo, ha? Luta na kasi babae kasi ito eh. Hindi kasi ako nakapatol sa babae. Pero sige, ngayon siguro patulan natin kahit papaano. Eto. Ito ata yung nasa ito ata yung isa sa mga binabayaran, di ba? Wait lang. Ano ang pangalan nito? May natatandaan ko to, oo. Isa to sa mga binabayaran ni alam na. Gago! Yung pinapanood ko sa inyong video, isa siya dun. Tanga pala, ha? Sige nga, Hi guys! Yan. Ngayon naman ay kokomentuhan natin itong sinabi ni Sara Kung hindi ka nakapilter, madam, pumara ka ng bangkay. Salamat ka, nakapilter ka. Mau na Pero, may ka-lookalike si madam, yun sa Lord of the Ring. Gago! Ayan, no? Madam, may kamukha ka, yung sa Lord of the Ring. Yung nagsasalita ng, My Precious. Gago! Si Smigol. Gago! Si Smigol. Hawig na si Smigol, lumibok lang siya. Gago! No?
Si Smigol, no? Kabig niya. Tana, sikat pala to eh. Gago! Sikat pala to eh, si ate. Oh, tayo ng mga vlogger ng mga bangag kahit mga vlogger ni Tamba, no? Tayo na parang mga sinto-sinto po. Kala mo yung mga tama sa pag-iisip eh. Saan mo pinag-uugot sa mental? Hindi nila nagets yung ano eh, no? Yung sinabi ni BP Sara. Pakinggan natin. Ina-appoint daw niya ang sarili niya as designated survivor. Oh. Take two. Ano pakialam mo? Gago! Una-una, wala naman sa batas natin na bawal i-appoint yun sa sarili niya. Pangatlo, wala ka naman pakialam doon. Pangapat, kung bobombayin man, kasalanan na ni BBM mo, hindi kasalanan ni BB Sara yun. Mga kaibigan, sobra ba naman kapal ng mukha at talagang Kapal daw ang mukha, ha? walang delikadesa? Bukutay na ba't? Ikaw, sa tingin mo may dikadelesa ka? Gago! Dikadelesa. Mukha kasing kabayo eh. Si Mima, hindi si Mima to. Isa to sa mga bayaran na vloggers ng ano. Ito yata yung bayaran vlogger sa Facebook. May delikadesa daw. Putang ina, itsura mo, may delikadesa ka ba? Tingnan mga attire mo. Para ka lang dating call center na naging vlogger. Gago! Alam niyo, ganito ang mga mukha ng mga marites sa Taguig. Grabe no, yung mga marites sa Taguig naging vlogger na. Alam niyo yung mga marites sa Pilipinas, nagiging vlogger na. Kita ano, mga inutusan lang to ng asawa nila bumili ng suka sa tindahan mo, no? Pag uwi, nakadampot ng cellphone, nag-vlog. Gago! Yan yung lagi nilang sinasabi, walang delikadesa daw. Bakit? Yung presidente nyo, meron ba? Gago! Na siya na mismo nag-a-appoint sa sarili niya as designated. Kasi na mag-a-appoint nun, kapit-bahay nila. Ay, tanga. Gago! Sino mag-a-appoint nun? Sino ba ang karapat dapat mag-appoint nun? Tsaka wala namang mali dun ah. Survivor? Unang-una sa lahat mga kaibigan, bakit niya gagawin yun? Siya ang Vice President of the Philippines. Natural lang na kapag meron nangyari sa Pangulo, ay siya talaga yung magiging Pangulo ng Pilipinas. Di ba? Yan naman. Totoo naman yun. Anong pakialam mo dun? Anong mali dun? Gago! Takot kayo? Hindi tayo na, natatakot na yung mga bangag ba? Yung ko na parang ano nito, may sapak sa utak ko. Smigol, mag-ano ka na? Doon ka na sa tawag mo. Tawag dito, bumalik ka na dun sa movie, mag Lord of the Rings Season 3 ka na lang. Mag Lord of the Rings Season 3 ka na lang, ha? Ang ina ngayon, hype din to si Tambe. Putay na. Pati mga marites, pinatos mo na. Pati yung mga chismosa sa Pilipinas, binigyan mo ng mga cellphone, yan, nag-vlog tuloy. Hype na yan. Yun pa no? Putay na, mga marites na vlogger, no? Tapos yung mga, ang galing no? Putay na, kakaiba talaga. Si Tamba, binigyan ng trabaho yung mga marites. Bagay, may point naman, kaysa manira ng kapwa-tao, kaysa manira ng mga kapitbahay, di pakinabangan na ng gobyerno. Gago! O, pakinabangan na ni Tamba, gawin niyang vlogger, banatan si BP Sara, ganun. Ang malupit pa dyan, pati yung mga adik, ginawa niya rin vlogger. Katulad ni Makmak. Gago! Ni Nino Barsaga, ni Chris Ulo. Sino pa? Marami dyan si Cas Jarret. Ay hindi pala, mga hanay pala ng mga bayot yun. Gago! O, pati yung mga jutang ginimers na mga na mga bayot na mga kalalakihan na ginawang mga vlogger. Katulad ni Cas Jarret.
Oh, si Mike Abe, Mike Abe kasali din niya kasi babae lang pinapatulan nun eh. Sino pa ba? Marami dyan eh. Si Mike Cervera. Oh, sino pa? Marami dyan ng mga vlogger. Si Makagago. Oh, ang galing nga ng mga kanya-kanyang grupo eh, no? Parang ano lang eh. Parang anong tawag dito? Parang yung mga tribo-tribo. May tribo si ganito, may tribo si ganito, may marites, may adik, may bakla, may mga sinto-sinto. Ang galing eh, no? Gago! Ang galing ng pagkaka-organize sa inyo, ha? Talagang siguro yung nag-organize sa inyo, may sapak din sa utak, no? Gago! Ang galing. Ay, yung mga tambay, yan, yung mga vlogger tambay, yung mga wala nang patapon na yung buhay. Gago! Ay, Ninyo Barsaga, kung hindi kinuha ni tambayan, wala na, namumulot na lang ng pagkain niya sa basurahan. Hindi, totoo, kung hindi nadampot ni tambay, wala na ngayon yan. Namumulot na lang ng kanin lamig yan sa Jollibee. Kaya sasabihin nyo, si Ninyo daw kinarma na. Hindi, matagal nang may karma. Alam nyo yung mukha ni Ninyo Barsaga, yun ang karma niya. Gagi, panghabang buhay na karma yun. Kahit kaluluwa ka na lang, ganun pa yung mukha mo. Gago! Kaya biruin mo kahit kaluluwa ka na lang, no? Di ba, kaluluwa. Siyempre, may kita mo pa rin mukha mo, ganun pa rin mo tala. Hanggang sa kamatayan, hindi mababago yung karma. Andun pa rin nasa sayo kasi kasama mo pa yung mukha mo. Gago! Di ba? Masakit na karma. Punta na, hanggang kaluluwa ka na, dala-dala mo pa. Gago! Ay, nako. Sobrang ang palaya sa bagay. Kaya ka di ba yata nag-resign as teacher? Teacher ka ba talaga? Sumama sa ACT Party List? Ano nga ba ang ACT Party List? Diba? Kasama sa So, party list ano, ba diba? yun? Teachers Act pala. Ano? Teachers Act Party List. Alam nyo, yung sinasabi niya, yung babae na daw pala yun ay dating teacher na nag-resign na. Ay, parpo tayo na. Eh di amak na mas malaki sahod ng mga tanso vlogger kaysa sa teacher, no ba kayo? Sa teacher, monthly. O sa vlogger, 15-30. Gago! O, kapag medyo maganda-ganda pa yung bitawan ng salita mo at medyo with expression ka pa, yung feel na feel mo yung mga binabato mong linya na walang katuturan, no, ay additional 10K ka pa. O, darating kapag December, may 13 month at may bonus pa. Gago! Di ba? Kahit ako dati na teacher ako, alis na ako. Puta na, magkano ba teacher? Ang ng teacher, 30,000 isang buwan. Sa vlogger, 50,000 meron ka na. Gago! Oo. Sa mga hindi nakakita, papakita natin ulit. Baka sabihin nyo tayo ay nagloloko lang, no? Papakita natin ulit yung mga yung mga tinatawag nilang saan yan? Ito, nandito sa Messenger. Ito ba yun? Wait lang. Hindi pala to. Wait lang. Hanapin natin Nandito yun Nandito yun yung mga yung mga binabayad sa kanila. Nandito yun. Nakasave yun sa ko. Nakasave yun sa tayo na, nabura ko na ata. Saan ba yun? Saan ba yung hype na yun? Nabura ko na nga ata. Ay, hindi, nandito. Yun, messenger, yan. Nabura ko na ata, guys, nabura ko na nga siguro. Hindi ko na makita. Ayun, isisend ko, syempre. Send natin, nandito lang yun Nasa messenger yun Pinasa ko yun sa messenger, kala nyo Hindi mo mawawala yun sa akin. Na, diba? Babayaran ko. Kahit ako, teacher, wag na. Ayoko nang mag-teacher. Mag-ano na lang ako. Tawag dito. Ano ba tong tawag dito?
Magano na lang ako, magbablogger na lang ako kay Tamba. 'Di ba? Magbablogger na lang ako. Tangina, anong silbi nun? Walang silbi yun. Teacher, 30,000. Naku, kay Tamba, magkano? 50,000. May additional pa, may 15K ka pa, may 10K ka pa pag magaling-galing ka mag-reaction. Ganon kalupit. Ganon kalupit ganon kalupit si Tamba, kaya kahit ako talagang mapaparesign ako eh. Kahit ako mapaparesign ako, grabe. 'Di ba? Kahit naman sino siguro mapaparesign ka talaga. Anak ng teteng, hindi biruin mo. Yung kikitain mo sa loob, tapos ang pinaka pa nun, eto, ilapat natin kasi ba sabihin nila puro tayo dada, no? Attention tol, sahod nyo monthly 30K. Kitang-kita, puti na yan, Yan mga brother and sister, ibig sabihin may babae, baka kasama yan doon. Basta yun i-upload nyo, video ay hintayin nyo po. Pasa ko dito sa GC ha. Ang mga pangalan ng mga vlogger, Kuya Edgar, Rochelle, mga Marungis Anting, Busilak Ashley, Francisco Ponsi, PJ Tebe. Ito pa, may kapilido pa ako. Jonal Gibara Pilar. RB Distura. Hector Jan Castro. Isong Gray Papa. Diba? Ngayon, pag kinasuhan daw sila dahil binabanata nila si BP Sara, eto ang kasalita. Ayan, ha? Ang sabi ni sabi sa admin, sabi ni Demonyo Ninyo, pag may kaso kahit na admin na daw ang bahala. Ang lupit, di ba? Ang lupit. Ganyan kalupit kahit naman din ako kahit ako, tangina, alis na ako, bahala na ako. Ngayon, ito yung sabi niya. Nung nalabas na tong issue, ito sabi ni Nino, na messenger ni Nino Barsaga yan, onin. Sabi niya, kasi nagtaka siya bakit dumating sa amin tong info na to Sabi niya, pues, gusto mo nang ganito ibibigay namin sa'yo. Aba, gusto mo sa legal na paraan, bro? Kakasuhan ka sa ginawa mo. Paglabas ng private conversation na walang pahintulot mula sa mga members ng GC, Data Privacy Law, kaso nyo. Naalala ko na naman tong data privacy. Data privacy. Bobo. Ayan bita. Okay na sana Alam niyo kung halimbawa, kung ako yung sinabihan, siguro matatawa ako dito imbis na matakot ako. Dita, puta. Bobo. Bisa. Tapos yung privacy, mali-mali din Privacy. Oy, Ninyo, asan na yung sasabi mo ba kakasuhan mo, privacy. Alam mo, bago ka magkaso ng ganito, aminin mo munang ikaw yan. Tanga ka din Ay, nako. Sino yan, Jay Guevara? Si Ninyo. Parang di mo alam si Ninyo yan chat ni Ninyo yan dun sa nagbigay sa amin ng info na binabayaran sila 30,000 30,000 per tanga na, wala, magbabalag ka lang, nasa bahay ka pa, sagot pa ng admin yung mga kaso.
Ganon kalupit. Kaya tingnan mo yung mga tanso vlogger, kahit mura-murahin nila si BP Sara, okay lang. Kasi alam nilang hindi sila makakasuhan dahil may sasagot. O tingnan nyo ngayon. Oh, yung ginagawa kay BP Sara na pagmumura nila about dyan. Galit na galit sila ngayon dyan sa designated survivor ni BP Sara. Ay, galit na galit ang mga gago. Oh, speaking of galit na galit, eto. Oh, wait lang ha. Speaking of galit na galit, hanap tayo dito. Ito, nandito yan, Chris, ito gusto kong reactionan eh. Ito isa sa mga pinakatanga na vlogger, Chris Ulo. Ito yung si Sad Boy. Ay, tignan. Ay, grabe si Chris Ulo. Ang taas na ng subscriber. Ang taas ng subscriber, Chris Ulo Nasaan na? Punta na, may ano pa to? May pait-bulaga pa to nga. Video. Masa na yung live. Punta na, puro live eh. Ito. Inday Sara, walang alam sa batas ng Pilipinas. Si Inday Sara pa yung walang alam. Putang ina, ikaw nga, di mo alam kung asan magulang mo eh. Putay na, ikaw nga, di mo alam asan ng mo eh. Asan magulang mo nga ayop ka eh. Tapos sasabihin mo si BP Sara walang alam sa batas. Ikaw nga, di mo alam nanay mo, di mo alam nanay mo, di mo alam tatay mo. Di mo kilala at kapatid mo. Tapos sasabihin mo, wala kang alam sa batas. Yan po isa po yan, wala daw. Putay na, walang alam sa batas pero naging attorney. Saan ka nakahanap nun? Gago! Chris Ulo! Anak ng teteng, naglolokohan na lang tayo para may content ka eh. Paano walang alam sa batas? Paano makakapasan ng pagiging attorney yan? Alalahanin mo 87%. O 87 ba or 92? Hindi. O nga, 87% ang IQ niya sa pagiging attorney. Tapos walang alam sa batas? Ay, bobo lang. Kaya sinasabi ko sa'yo, Chris Uloy, kabobohan mo eh. Gago! Tangina. Hindi niyo siguro alam na attorney si VP Sara, no? Yan kasi sabi ko sa inyo eh. Mag-research ka. Mag-research ka kasi, Chris. Chris Ulo. O, bigyan kita laptop. Gusto mo? Gago! Hihingi kita kay Banat Bay. Gusto mo ba? Bibigyan nga ni Banat Bay. Oo, di, para kahit papano alam mo rin yung mga binablog mo. Kasi puro ka lang vlog, wala kang alam eh. Gago! Saka nakakita kahit nga si Gadon eh, alam niya yung batas eh. O, kita mo, na-disbar. Gago! Saka nakita isang attorney. Isang attorney na hindi alam ang batas. Ano yun? Ano klaseng katangahan to, Chris Ulo? Alak na teteng. Gusto mo hingi kita ng laptop kay Banat Bay, bigyan ka kagad nung bukas. Kaya gusto mo, ipalo ko yung laptop mo sa likod mo doon. Gago! Ito yung mga kasamahan ko dati. Galit na galit. Panarin natin. July. Tayo na video pa lang. Tayo na video. Wasak yung ano. Gago! Ang laki-laki na ng may mga shit. Yan kasi, inuna mo kasi agad yung sasakyan eh. Yan kasi hirap sa'yo eh. Hindi mo in-upgrade yung gamit mo eh. Nilalait pa ako nito, grade 2 daw ako. Puro puta naman. Tingnan mo yung setup mo. Puta na, digoma, puta. Gago! Digoma na lang yung mic mo, oy! Ayop na yan. Wala daw alam yan, no? Wala daw alam sa batas. Attorney nga walang alam sa batas. Bobo. Designated survivor daw siya. Walang alam sa batas. Ikaw, paano ka malalaman namin may alam ka sa batas? Ultimong setup mo sa live, hindi mo alam ayusin eh. Wala kang alam eh. Alam niyo ba dati tong taon to, guys? Nagpapaturo pa sa akin to. Oo, kawawa naman. Ito pa rin yung pangako niya. Hanggang dulo susuportahan niya ito si Apo Lakay. Tatandaan niyo?
Putang ina, ikaw nga dati sinabi mo din na Duterte ka eh. Puta na, ginamit mo lang pala si Bantag na pang-i-scam. Gago! Oh. Eto si Crisulo, eto yan. May in-scam yan eh. Hindi ito yan ah. Wait lang ah, papasa ko pa. Nang scam yan, ginamit lang yung mga Duterte para makapang-scam ng pera. Oh, eto yan, nandito yan eh. Nandito yan sa akin eh. Asan na yan? Wait lang ah. Eto na yan, eto. Ginamit lang yung ano. Oh, kaya kung sumbatan pala kasi sinusumbatan niya si BP Sara na bakit daw sinabi dati daw ni BP Sara hanggang huli susuportahan ko si Lakay. Si Apo Lakay. Sabi niya. Sabi nitong kumag na to. Ito naman yung ano ko sa'yo. Ito naman yung tawag ko dito. Ito naman yung masasabi ko sa'yo. Sabi, di ba sinabi mo din susuportahan mo si Duterte? Bakit ginamit mo lang si Bantag para mang-scam ka? Laki na scam yan. Hanggang ngayon, di pa rin binabalik doon sa nakapal nga ng mukha eh. Kawawa naman. Mukhang dami nagsisend sa Gcash ko ah. Ang dami nagsisend sa Gcash ko oh. Sino to nagsend ng 200? Maraming salamat po sa nagsend ng Gcash 200 pesos. Wala daw. Putay na, hindi makabubuhan nila Kababayan ha, mas gusto ko yung pinakikita ni BP Inday Sara Duterte ngayon kaysa dati. Alam niyo kung bakit? At least ngayon, pinakikita niya na yung totoong kulay niya. Putay na. Yusin mo yung video mo. Labo-labo. Wala kang pang biling wifi, wala kang pang bayad ng wifi. Tayo na to. Blurred yung para kang inamag dyan sa mo. Kaya mo na nga. Walang kwenta kasi itong panoorin itong mga to. Ay, mga walang kwentang mga nilalang sa mundong ibabaw. Kawawa naman din. Naawa din ako dyan kay Crisulo kasi yan lang din naman din hanap buhay niyan eh. Totoo yun, naawa din ako dyan. Kaya nga bibira ko lang banatan yan eh. Hindi ko yung pinipersonal kasi yan lang din pinapakain niya sa pamilya niya eh. Kaya minayaan ko lang, hayaan mo na lang ako. Wala tayong magagawa kasi wala eh, ganyan talaga eh. Yan talaga buhay, Tsaka, kaya nga tawag ko dyan dati utol. Kasi tinuring ko yung kapatid. Kasi nga, ang ano ko dyan, wala kasi yung kamag-anak. Wala siyang magulang, wala siyang kapatid. Kaya yun. Kaso, kung kahit ganyan-ganyan ng tao, pag mali na, kailangan naman na konsintihin mo, diba? Di iyaan mo na. Wala daw alam si BP Sara. Siya nga, hindi niya nga alam eh. Hindi niya alam na kung sino magulang niya. Pero yung sasabihan mong sasabihan mong walang alam ang isang graduate sa pagiging attorney, 'di ba? Parang napakalabo naman nata nun. Parang napakalaking kalukuhan naman nata nun. No? Parang napakalaking kalokohan naman nata nun na gano'n na attorney walang alam sa batas. Kagaguhan naman yun. Di ba? Di ako kahit ako, siguro si Gadon, nasabihan ko ng bobo yun kasi hindi naman na siya attorney. Naging attorney siya pero hindi na siya attorney ngayon. Disbar nga eh. Yun, nasabihan kong bobo yun. Pero yung ibang attorney hindi ko masabihan ng bobo kasi nga, tayo nasasabihan mo ng bobo yung mga yan, anak ng teteng naman. Nasabihan mo ng bobo yung mga yan kaya nga nakagraduate yan kaya nga nakasampay sa pagiging attorney dahil naipasa yung bar exam. Hindi ko alam ilang beses. Pero si BP Sara, alam ko, nasa 87%.
Baka si Chris Ulong magaling sa batas. Oo, kasi NBA daw biyanan niya eh. So, yun yung pinagmamalaking niya. Marami siyang alam sa batas kasi NBI ang biyanan ko. Gago! Oh, yun yung sinasabi niya. NBI kasi biyanan ko eh. Kaya marami akong alam. Mas marami akong alam na batas kaysa sa attorney. Yung mga tanga-tanga naman nila supporter, ala sige, tugtuwa naman. Kita na ginagawa na nga silang tanga, tugtuwa mo sila eh. Diba? Ginagawa silang tanga, tugtuwa mo sila, sige, sige. Nakakatawa lang yung mga Marcos supporters eh. No? Oh, tama ka, Chris, tama ka, wala talaga alam yan. Pero sila naman lahat, no, wala din silang alam. Gago! Anak ng teting naman ng buhay talaga. Oh. Kaya walang pag-unlad ng bansa eh. Oo, ang dami ng tanga eh. Ay, nako po. Ano ba iwan ko na video sa inyo? Wait lang, hanap pa ako ng may iwan kong video sa inyo. So, kung may maiwan na video. Eto na, eto. Yung kay Admar. Eto to. Ay, nako talaga, buhay talaga. Hindi, nakakaawa din yung si Crisulo, kaya nga nang scam na lang yun eh. Nakakaawa yun kasi dati walang panggatas ng mga anak niya yun, walang pangbili ng gatas. Kasi inuna pa yung inuna pa kasi yung pambili ng kotse. Yung panteting inuna yung pambili ng kotse kaysa saan eh. Kaya yan tuloy. Galing yung ito sa... Wawa naman yung tao. Kaya hinayaan ko na lang yan eh. Tulong ba? Abuloy ba? Abuloy. Gago! Abuloy na lang natin sa kanya yan.